Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman uli sa sa Book of Ecclesiastes. Last time ang message natin, may nakakatanda ba? Yung chapter 12 dati. Tungkol saan? Yung mga bata, ang dami ng bata ngayon. So, remember our Creator in the days of your youth. Kaya habang bata pa, malakas ka pa, dapat mag-i-enjoy, siyempre. Pero habang nag-i-enjoy, yung mga bata, hindi lang puro pleasure ang inaatupag, dapat habang ginagawa mo yun, ginagawa mo rin yung part mo para sa Diyos. Remember din yung everything o lahat ng ginagawa mo, malalagay niyo sa sa judgment. Masama man o yan o mabuti, ay hahatulan. O kaya naman, kung ito'y sikretong ginagawa mo, ang akala mo'y wala nakakaalam, yan nakakaalam yan. So, pero ngayon, as we continue reading the Bible, pag-aralan ng mga salita ng Diyos, lalo tayong dumadami yung makikita natin kaluwalhatian ng Diyos. Kasi yung pagbabasa mo lang, parang naguhukay ka na ng kayamanan. Kesa dun sa talagang literal na naghahanap ka ng kayamanan sa mga kung saan-saan, pagbabasa pa lang ng salita ng Diyos, makaka-discover ka ng treasure. Amen? So, we've been reading the book of Ecclesiastes. The book is searching what's good in life. Ano ba talaga ang mabuti sa buhay, or also what is better in life? Ano ba talaga yung kahulugan ng wisdom? So yung ating pag-usapan ngayon yung the value of practical wisdom. So ngayon, atras lang tayo ng konti. Dati chapter 12, ngayon chapter 7. Siyempre, as we ponder the wisdom in this book, according to Solomon, what's good in life and also what's better on it. Ano mo talaga yung mabuti at mas mabuti sa atin. So, let's read. Siguro, mag-pray muna tayo. Baka malipunan na naman natin. Yes, Lord, sa umagang to, hinihingi namin yung kalinisan, Lord, ng aming puso't isipan upang makarinig ng mensahe ngayon. Thank you, Lord, sa lakas at panibagong buhay na binigay niyo sa amin sa umagang ito. At dinala niyo kami rito sa lugar na ito, sa pangyapak namin na tumunton kami dito sa lugar na ito upang gaway papurihin at pasalamatan, Lord, sa umagang ito, Lord. Bigyan niyo kami ng tengang nakakarinig, hindi lang pong literal, kundi ang aming puso't isipan ay buksan niyo, Lord, upang bigyan niyo kami ng kaunawaan, Lord, sa aming pong marinig sa umagang ito. Ito po yung among samot dalangin, in Jesus' name. Amen and amen. Sige, kung may Bible kayo, buksan natin yung Bible. So, chapter 7, verse 1, sabi diyan, a good name is better than fine perfume, and the day of death better than the day of birth. It is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. For death is the destiny of everyone. The living should take this to heart. Then verse 3, frustration is better than laughter, because sad face is good for the heart. The heart of the wise is in the house of mourning, but in the heart of fools is in the house of pleasure. It is better to heed the rebuke of a wise person than to listen to the song of fools. Like the crackling of thorns under the pot, so it is laughter of fools. This is too meaningless. This too is meaningless. So, ano ang sinasabi ni Solomon dito? Solomon nagsasalita rito. So, yung better, ang better is the key word in this chapter. Yan. So, ginamit ni Solomon yan, siguro mga 11 beses, itong chapter na to, yung better. He's trying to find a better way, sabi ni Solomon. So, itong nabasa nating
6 verses, ay binigyan agad tayo ng malaking karga, no? Big load ni Solomon of wisdom. So si Solomon, yung thesis niya, eto may sinasabing, this is better than that. Mas mabuti yun. It doesn't to be read literally, no? Na mas mabuti o better. But the poetic device na may sinasabi sa atin na that you think there is something good dito. There is something good here. You find something that is also very, very good. Mas mabuti pa raw yun. O even yung kanyang opposite o yung kabaliktaran, binabasa natin, no? So it is dramatic way na looking at it and saying that it is better. So mas mabuti raw. So sabi niya, no, a good name is better than a fine perfume. Katulad ng tayong mga Pilipino, no, mahilig tayong magpabango. Maligo. Sino ba mahilig maligo rito? Taas ang kamay. Kung sabihin, hindi tayo mahilig maligo. Lahat tayo hindi mahilig maligo. Dapat mahilig tayong maligo. Kasi kung magpapabango lang tayo, mamaya mabaho na rin tayo kasi hindi naliligo. Diba? Tapos mahilig tayo sa makeup, diba? Mga kung ano sa cosmetic industry, no? Spray dito, pahid doon, diba? So, a good name is better than that. So, mas mahalaga pa raw yun. So, mas mabuti pa raw yung araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. So, ito yung parang pagbaliktad. No? Binabaliktad lang. Na dati natin inakala o pinapaniwalaan natin na hindi dapat yata baliktarin to eh. Para ipakita sa atin na maging kabaliktaran, may kagandahan pala. No? O may kagandahan pa rin. So, is mainam pa daw na pumunta ka sa bahay ng luksa, sa lamayan, o sa mga namatayan, kaysa pumunta sa mga birthday parties, no? Sa handaan. Mainam daw ang kalungkutan kaysa sa tawanan. So, mainam ba yun? Ba? Siyempre, malungkot di ba? Pagka you prefer to laugh than to mourning, di ba? So, at ang manatalino daw ay sinisingit yung schedule. Saan sinisingit? So, sa pagpunta sa malulungkot na lugar o sa okasyon. Ibig sabihin, yung matalino, nagkakaroon siya ng appointment to sa na pag kami namatayan, ni-schedule niya yung yung paraan niya kung paano pagpunta doon sa namatayan. So, hindi lang gusto niyang magsaya, no? Hindi na tayo pwedeng tumawa o kahit man lang maglibang, hindi lang yun. Mas mabuti pa raw yung makinig sa pagsaway ng matalino kaysa isang mangmang ang pupuri sa'yo. At ang tawa ng mangmang, parang tinik daw ng nakita niya, no? Like crackling of thorns, di ba? Na pagka pinaggatong mo yan, nagsasaltikan yung apoy. At naranasan niyo ba yun pagka yung maningas yung mga tuyong kawayan at nilagay niyo agad sa magluluto kayo, nakita mo nagsasaltikan, di ba? Tumutunog. So yun daw yung parang hinahambing na yung sa mangmang, no? Sandali ang lang mag-aapoy and then mamaya wala na. So ito ay walang kabuluhan. So ano raw mas mabuti sa buhay? What's better in life? According to the teacher, sabi niya, the value of a good reputation. Yan. The subject of this one is my reputation, your reputation, our reputation. The importance of our character was something na gustong ipatanim, no, sa atin ng mga magulang. O dapat yung mga nanay at tatay mo, dapat pinapatanim sa isipan mo na you have only one reputation. Iisa lang yan. Meron ka lang iisa. You only have one reputation at napakahirap na yan, linisin. Pagka nadumihan o nadungisan. Amen? So nakakaayon dyan sa parallel yan sa Proverbs 22, verse 1. Sabi niya, no, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. So Solomon, pinapaalala sa atin yung importansya ng ating reputasyon. So our teacher, ultimately the Lord Himself,
remind us our good name is better than fine perfume. Literally, it's better than good oil yan. Sa panahon ni King Solomon, pagka daw marami kang hawak na oil, hindi ba signifies na an abundance of wealth. So yung panahon ni Solomon daw, pagka ikaw ay maraming hawak na oil, mayaman ka na. Alam natin sa Middle East, di ba? Ano ba yung nagsisignifies na nila, kayamanan nila? Di ba? Mga oil, di ba? So, ganun din sa panahon nila. Kaya yung yung oil na yun, napakahalaga sa kanila nung panahon na yun. So according to him, a good reputation to the end, up to the end, dapat hanggang katapusan. Therefore, a respectable life. So agad-agad, sumasalungat niya sa popular belief, no? Yung iba, okay lang pangit yung reputasyon. Basta yumaman lang ako. O basta sumikat lang ako. Okay lang yung masira yung aking reputasyon. Basta makamit ko lang yung dapat kong makamit. Magtagumpay lang ako ng magtagumpay. Okay lang yung reputasyon ko, mawala yan. Pero yun lang yung aking gagawin. Ang sabi ni Solomon, a good reputation is good. Sabi niya, and even better. Yung one time nanonood kami ng TV ni Mami, Kapleg Plus yung sa Rapid Tulfo. No? Tapos, road rage eh. Tapos, pinapanood ko, no? Yung unang salpukan ng dalawa kasi siyempre nag-iinitan yun. Magkakausap mo yung mga guilty. Ang tapang, ang lilisig ng mata. Hindi, mali ka. Saktan ka ba? Hindi ka naman saktan eh. So, huwag ka dapat magreklamo. Ang lilisig mata, ang tapang talaga. Angas. Tapos na-report na sila sa TV, sa Rabbi Tulfo, hindi kinakausap na. Hindi, na siya, sinasalang na sila. Yun nga, siyempre, yung isang anlilisig mata, parang chinito na ngayon. Kasi parang papakumbaba sabi ni Rabbi Tulfo, bakit noon, nung nandun ka sa TV, sa may video, anlilisig mata mo. Ngayon, chinito ka na. Ibig sabihin, nahihiya siya. Sabi nga niya, kaya daw siya lumbas sa TV, para daw, magkaayos sila, magkapatawaran yung nagawa niya. Pero yung unang nagsalpo kanila, talagang ang angas eh. Tapos mapaprobok na yung license niya. Bro nyo, dinadrive niya yung kotse kasi nakunan yung plaka eh. Na-identify yung talagang yung pangalan. Hindi nakapangalan sa kanya yung kotse. Tapos nabili daw niya yung 2016. Ang gayon, hindi pa napaparehistro. O bro mo, dinadrive niya, hindi nakarehistro. Tapos hindi pa nga sa pangalan niya. Tapos lumabas yung tunay na pangalan na wala po kaming binebentang sasakyan, tsaka wala ko kaming sasakyan kasi hindi namin afford eh. Sabi, paano yung nangyari yun? Sabi nga nila, di ka ba karnaper? Kasi, wala sa pangalan mo, tapos hindi nakarehistro. Tapos dinadrive pa niya. Ano yun, di ba? So, manghihinala ka talaga. So, yun, sabi niya, umiyak na siya, sabi niya. Masisira ho kasi reputasyon ko. Hindi na. Tapos, yung mga pamilya ko, naapektuhan yung isa nangyari. Siyempre, alam mo naman sa marami nagbabash, di ba? So, kita nyo, na hindi siya nag-iisip. Dahil sa una pa lang, dapat nag-iisip na siya. Kung nagkamali siya doon sa drive, sinita siya nung dapat doon pa lang, nagpakumbaba na siya. Tapos yung bandang huli, Saudi siya sisisi. Kaya yung reputation mo, dapat alagaan po natin. You must value your good reputation. Amen? So, number 2, ano pa sinasabi ng binasa natin verse, a good quantity of sorrow. So, dapat meron tayong tamang timpla. Tamang dosage of sorrow o kalungkutan sa iyong buhay. Di ba, mahilig tayong kumain. Pagka yung ulam ay sweet and spicy. Dapat may tamang anghang, okay, may tamang tamis lang, di ba? Hindi na puro sweet para lalong sumarap, di ba? Sorrow, it reminds us of our mortality. So ano ba ang napapala natin sa lamay? Sa libing o sa namatayan? Hindi naman yung pagkatapos libing, okay, puro pagkain lang, di ba? Hindi naman yung napapala natin. O sa naghihingalo, di ba? So nakakalungkot yan.
So naalala natin yung ating tayo rin man lang, tayo rin ay may appointment of death. So because death is the end of every man. At haharapin natin ang katotohanan ng ating mortality o ating pagkamatay and help us to gain yung tamang perspective, yung pananaw. So kung na-experience mo na ang bagay na yan, according to the preacher, ay may profit daw yan. Profitable yan. So death, sorrow, and suffering are inevitable. Di mo maiwasan o maiiwasan at darating ang mga yan. Kaya dapat pinapractice na yan ng mga tao. Bakit ko sinasabing pinapractice? Pinapractice ba yung kalungkutan? Kaya sa mga bata, di ba, maganda yung may mga pets minsan. Minsan nagkakasakit yung alagang aso o pusa. Minsan man namamatay pa, no? Yung bata nagkakaroon ng education at practice na ang mahal mo sa buhay ay nagkakasakit. Minsan, maaaring mamatay. Naalala ko si Gabi binigay ng tuta ni Ate Manix niya. Namatay. Umahagulgol. Nung una, kala ko okay lang siya . Kasi galing kami sa vet, pinagamot pa namin. Tapos, hindi okay lang. Tapos, pag nilibig na daw nung mga, sa clinic, nilibig na. So, hindi na namin nakita. So, pag sakay-sakyan, sabay, hagulgol! Ako okay lang. So, siyempre, normal na reaction naman yun, di ba? So, at darating na panahon, at nangyari sa tao yan, sa mahal niya, na mas mabigat at masakit, pero meron siyang konting pagsasanay na sa kalungkutan. Para sa pagdating ng darating na panahon na mas matindi yung problema, meron na siyang konting pagsasanay. Hindi na siya mabibigla. Hindi na siya maitutumba rin. Kapag ang tao ay nakakaranas ng kalungkutan, ano dapat ang agaran niyang gagawin? Pagka nalulungkot siya. Si Kuya Dave, pagka nalulungkot ka ba, anong ginagawa mo? Nakikinig ka ng music. Ano bang music yon? Something relaxing ba? O hindi? O rock ba rock? Hindi ba? Di kasi, pero kung hindi mo alam yung gagawin mo, siyempre, madidepress ka, di ba? Okay, matinding kalungkutan yung nararanasan mo, maaari kang magwo-worry, no? Anxiety, papasok na yan. Pero kung alam niya kung ano ang sagot sa purpose ng life, at kung bakit siya nalungkot, o bakit ka nalulungkot, siyempre, for sure, may problema. Diba? May problema. So, ano ang gagawin mo? Siyempre, ang unang gagawin mo, isolvein mo yung problema. Solusyonan. Diba? Kaya according to Solomon, ang lungkot ay merong kang magpapala at merong kang benefit. Yung lungkot daw. So, hindi lang mag-practice sa kalungkutan, lalo na mga bata, yung mga kids, mga teenagers dito, sanayin din sa hirap. Patulad nila sa inyong pag-aaral. Diba? Yung mga nag-aaral pa rito, marami pa kayong dadanasin. Hindi naman literally na maghihirap kayo, mamumulubi kayo. Kumbaga, sabi nung magsusunog ka pa ng kilay. Mag-e-effort ka pa talaga sa pag-aaral. Kasi nasa stage pa kayo ng pag-aaral . Tama ba mga students? Tama? Amen? Oo. Tapos pagka bumagsak, ano gagawin pagka bumagsak? Aakyat. Hindi naman. Pagka bumagsak, dapat magkaroon kayo ng extra effort. Baka kulang pa. Kung alam nyo merong sagabal sa studies nyo, o may sagabal ba sa studies nyo? Ano sagabal? Hindi boyfriend tsaka girlfriend. O meron pa? Diba? So marami, di ba? So bawasan o alisin muna yan. No? Kung magseseryoso lang kayo sa pag-aaral, I'm sure, hindi kayo babagsak. Pasangawa. Hindi, at least pasado pa rin, di ba? Hindi bagsak, di ba? Ano ba gusto nyo? Bagsak o pasado? Pasangawa? Pasangawa. Di ba? So dapat, sasanayin niyo yung sarili niyo sa hirap. No? Kasi pag nauna ginhawa, sa bandang dulo, hirap na hirap kayo. Mauna muna yung hirap bago ginawa. Diba? So, a rebuke from a wise person might hurt your feelings, but it is better than a song of fools. Diba? Binasa natin kanina, di ba? Yung mas mainam daw yung saway ng matalinong tao kaysa sa makinig sa mga mangmang.
Yan ang sinasabi, no? Kaya mas mainam daw na sawayin o i-criticize ka ng wise person kaysa tawa ng mangmang. Ito, sometimes nagkakaroon tayo ng issues, di ba? Diba? O kaya pwede natin sabihin na big deal. Kasi pag sinasaway ka o pinagsasabihan ka, ano ang tendency mangyayari? Di ba? Mararamdaman mo, ano mararamdaman mo? Di ba? Minsan may kurot sa puso, di ba? Masakit sa dibdib. Di ba? Pagka pinagagalitan kayo, di ba? Nung magulang nyo, pinagsasabihan kayo, ano nangyari? Ni-islam nyo yung pinto, no? Pa! Tapos, di na ako, O kaya, pwede mo ring i-accept na lang yan. Yung pagkukorek sa'yo. Ako nga, yung mga anak ko, sinasabi ko palagi, pag sasabihan ko kayo, huwag kayong magagalit, huwag kayong sasama loob. Di ba? Kasi ako, nagdaan din ako sa kabataan eh. Siyempre, hindi kami maaaring pagsabihin ng magulang namin. Eh. Siyempre, may konting din yun. Damdam din yun. Pero, pinapalipas na rin yun kasi para sa amin din yun. Di ba mga kids? Nakikinig ba sila sa mga magulang? Araw-araw lang sumasagot Di dapat makinig kayo. Kasi mas nakakaalam yung magulang nyo kaysa sa inyo. Kasi marami na nararasan yung mga magulang kaysa sa inyo. Kumbaga, papunta pa lang kayo, kami pabalik na. O baka may nalimutan lang, kaya pabalik na. May naiiwanan nakasaksak kasi, kaya dapat bumalik. Yeah. So kaya, ako naranasan ko rin yan noon, kaya alam ko yan. Pero kapag may authority yung sumasaway sa'yo, may karapatan, tanggapin na lang natin. O kaya, lalong-lalo na kung nagkamali kayo, yun na yun, dapat tanggapin na talaga. Paano kung yung mga hindi tumanggap ng rebuke, pagsaway? Sabihin sa'yo, galit ka ba? Hindi ako galit. Pero yung tono, galit, no? Hindi mo na ako lalabas ng kwarto. Yun yung mga unang mga banat. Hindi mo na ako tutugtog pag sa church. Hindi mo na ako kakanta. Bahala kayo dyan. Mag-lip-sing na lang kayo. Hindi na ako attend ng midweek. Hindi na ako attend ng service, Sunday service. Diba? Minsan ganyan, di ba? Totoo yun. Nangyayari yan, di ba? Na may nagkakantampuan, di ba? So dapat, alisin na natin yan. Kasi yung nagagawa ng nasa Diyos eh. Nasa Panginoon tayo, dapat huwag na natin gawin yan. I-avoid na natin yan. And then, sa Ecclesiastes 7, verse 7 na tayo. Ang sabi yan, extortion turns a wise person into a fool, and a bribe corrupts the heart. So, itong Ecclesiastes kasi, ay collection ng wisdom to eh. Kaya, biglang-biglang kumakambyo itong Ecclesiastes. Nasa primera pero nagtitersera na agad. No? Nasa high speed na. So naiiba-iba yung topic tsaka naiiba yung tinuturo. Kaya itong pattern na sinusunod natin kaya kung saan tayo dalhin ng verse doon tayo. So ang sinasabi niya sa verse 7, ano yung mas mabuti sa buhay? Integrity and honesty. So ang matalino ng dadaya ay para na ring mangmang. Ang suhol ay sumisira sa dangal ng tao. Ito sa mga nakakasira sa dangal, no, o puri ng tao, nagiging culture na rito sa ating hindi lang sa Pilipinas, kundi din sa ibang bansa, no. Maraming nangyayaring ganyan. Dapat meron kang delikadesa, self-respect, para respetuhin ka rin ng ibang tao because you live in a respectable way. Bribery appears to be a quick way to get things done. So siguro naririnig niyo na yung bribery, yung suhol, para mapabilis yung kilos ng papeles mo. Dapat alam niyo na 'yon. Minsan ganyan ang mga public offices di ba? Nakakainis minsan, di ba? Kaya pala hindi umaandar yung papeles mo, mga documents mo iniipit. Tinatabunan, di ba? Kung walang pampadulas, hindi sabon 'yon, hindi sabon. Alam mo na yung pampadulas, hindi kikilos yan, pero pag binigyan mo ng
Mas mabilis pa sa ano yan, sa kidlat yan. Ang bilis Talagang iba talaga yung nagagawa ng pera ba? Diba? Kaya alisin dapat yung culture niya sa Pilipinas yung bribe tsaka yung suhol. Diba? And then, verse 8 na tayo. Verse 8, sinasabi dyan, the end of a matter is better than its beginning, and patience is better than pride. So, mahalaga daw yung hindi lang sa simula, kundi may katapusan o yung tinatapos. Kung ano yung naumpisahan mo, dapat tatapusin mo. Hindi lang puro umpisa, no? Sa iba, magaling na sa umpisa, pero sa huli, wala na, di ba? Ano ang tinutukoy ng preacher dito? Stability tsaka reliability. To be able to deliver a promise, to be able to do what you set out to do. Diba? Parang yung consistency. Dapat walang pagbabago, hindi nagbabago. So that so that you would not totally wasted time. So hindi ka magkakaroon ng aksaya ng oras. Kung simula ka ng simula at hindi mo tinatapos, hindi magsisimula ka uli, no? Ng panibago. Marami kang nasasayang na oras na dumadaan, di na bumabalik. Sino ang natatalo? Diba? Ikaw rin 'yun. So ano ang importante rito? Is to complete what has begun. Diba? Kung inaumpisahan mo, dapat matapos na rin 'yun. At kung hindi natin kayang tapusin, huwag nating simulan. Sinasabi yan ni Solomon na magplano ka. Diba? Pagka magkakaroon kayong project, papatayo ko ng bahay. Dapat alamin mo na yung costing. Diba? Okay, meron kang, kahit hindi magpatayo ng bahay, o sa budget na lang sa bahay, o magkano tayo, bibili tayo ng ganito. Meron ba tayong pambayad ng monthly? May matitira ba sa sweldo ko? Diba? May sasakyan nga kayo, pero ang nakalagay sa rep, tubig lang. Diba? Pero naka BMW ka naman, di ba? Tapos pagbaba mo, tubig lang yung iniinom mo, no? So dapat pinaplano. Kaya bang tapusin? Kung hindi kaya, huwag mong simulan. Tetenga lang, di ba? O kaya naman, meron ka bang lakas hanggang matapos yan? O baka naman bukas, wala na. Wala ka ng energy. So you must consider all of that. Because karamihan ng tao, wasted time, talent, and treasure. Waste yan. Beginning many things, not finishing them. Diba? Talaga nangyayari yan. Kahit dito sa ministry natin, di ba, sa church, no? May sinimulan, tapos hindi tinapos. May inabandon. Diba? So, may mga ganun. Dapat, kung ano yung nasimulan mo na, dapat tuloy-tuloy. Wag matetenga. So what's another better in life? Anong mas mabuti? Sa verse 9, sabi diyan. Verse 9 na tayo. Do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. So, pag-aralan mo daw magpigil sa sarili. Mangmang lang ang nagtatanim ng galit. Ano ang ito? Mas mabuti dapat? Meron tayong calm and quietness. Dapat payapa daw. Merong katahimikan at mahinahon. At kasama rin dyan, syempre, yung pagpapatawad, tsaka yung understanding, and ignoring an offense. Forgiving yung nag-o-offense sa'yo, no? Forgiving offenders. Sabi nga niya, anger resides in the lap of fools. Pagka inialagaan mo yan, pinatapatagal mo, kinikimkim mo, nang hindi matalino, ano ang mangyayari? Yung galit mo, di ba? Tinatanim mo, no? Kasi yung galit mo, sinisira ka niyan. At ang taong kinaagalitan mo, maaari mo bang sa ma-damage, di ba? Masira. Sa pagsira mo rin sa kanya, maaari ka rin ma-damage. Di ba? So ang matalino daw, hindi hinahayaang magalit siya agad. Sino pa ba rito magagalitin? Meron pa ba? Pagka nantingki lang, naghahamon agad ng away. Di lang na-invite. Di ba? Oo, di ba? Kaya kung magagalitin pa kayo, for the last 3 years, 4 years ago, pwede pang maging excuse yan, di ba?
Pero kung hanggang ngayon, magagalitin ka pa eh. Nakakatambad na yun. Diba? Dapat, kumukonti nilang yung nagpapagalit. Diba? Dapat, mabawasan na yan. Diyan, no? Not holding grievances and bitterness. So kapag ikaw ay tatanim daw ng sama ng loob, maaaring maka-apekto, di ba? Lalo na sa health nyo, di ba? Naituro na natin yan. Then, sa espiritu mo, sa emotion mo, at pwede rin sa pagkakapwa-tao mo. Di ba? Yung law of, di ba? Yung, sabi niya, pag tinatanim, taba ng loob, aanihin mo. Di ba? Kamote ba? Kamote, di ba? Hindi, syempre, masakit din sa kalooban mo yun. Sakit. Di ba? Kung ano yung, tinanim mo, ay nangaanihin mo. So, hindi lang sa katawan, pati sa espiritu mo. Spiritual life mo, maapektuhan. Diba? So, sa verse 10 na tayo. Do not say why were all good days better than this. For it is not wise to ask such question. Sabi sa Tagalog, maganda rin sa Tagalog. Huwag mo nang itatanong kung bakit mabuti noong araw kaysa ngayon, pagkat iya'y tanong na walang katuturan. So, yung yung lagi mo daw sinasabi na mas mabuti pa dati noon, gold old days. Buti pa noong araw. Hindi po totoo yan. Bakit noon? May cellphone na ba? Diba? May cellphone na ba dati? Parang beeper lang, tsaka mga easy call. Naabutan nyo? Sino nakaabot noon? Parang kami na nakaabot, parang matanda na kami noon. Latang matanda na kami. Wala kong makakaabot. So yun, talagang wala pa talagang cellphone noon. Diba? Pagka taga-probinsya ka, tapos tatawag ka sa telepono, pupunta ka pa ng bayan, di ba? Bayan. Ipila ka pa doon sa, may ba yung dati nun? RCPI ba yun? May RCPI. O, tapos, sasabihin mo kayo yung, parang may booth yun, mayroon parang, yung booth. O, doon kayo makipag-usap. Pag mahaba pila, di haba pila. So, mabuti pa ba noon o ngayon? Siyempre, wala, mayroon pa nga mga hindi maginhawa pa. Ngayon, yung doktor, di ba, pagka sa dentista na lang, pagka noon, yung karayong tutusok sa'yo, gadaliri yung karayong, di ba? Ngayon, may anesthesia na, di ba? Kung magpapatuli kayo, laser na, painless. Ngayon, anong dati, di ba? Tatay, di ba, kayo? Pukpok na kayo? Oh, yun. Iba yung pukpok, no? Yung mga kalalakihan dito ng mga bata, di ba? Doktor tayo, di ba? Doktor, di ba? Tapos, pa yun? Minsan laser pa, di ba? Pupok po kayo, pipila kayo, ngunguya ka muna ng dahon ng bayabas. Paano kung walang ilog, walang tubig? Sa bangin ka tatalon. Hindi, tatalon sa ilog. Pagkatapos daw pukpukin, yun. Si Brother Alvin, baka naranasan niya. Ako hindi sa doktor pero masakit pa rin kahit sa doktor Kaya sinasabi na mas mabuti pa noong araw kaysa ngayon. Pero ngayon talagang maraming comfort. Noon ba may mga mabibiling purified water? Wala, di ba? Diba, sumasantok lang sa sapa, sa balon, di ba? Kasi may pinagkakagastusan, di ba? Dito kada bili mo ng purified water, may bayan, di ba? So kasi kung lagi mo yung hinahabol, yung mga noon nakaraan na mas maganda noon, lulungkot ka lang. Kasi tapos na Sabi diyan, not comparing the present to the past. Do not compare present with the past. It will reduce enjoyment. Mababawasan. Kasi kung lagi mong kino-compare yung nakalipas at ngayon, mababawasan lang yung enjoyment mo mababawasan ang enjoyment mo, tsaka hindi ka nasasaya. Kaya noong araw, pag pupunta ka sa malayong lugar, di ba, barko. Ngayon, eroplano. Pagka pupunta ka dati, nakakabayo ka, kalesa. Ngayon, nakakotse na, automatic pa. Kaya ngayong panahon na ito ay puno ng comfort, ginhawa. Kahit nga yung mga, sa panahon ng Bible, di ba, yung mga kings, yung mga high priest, tsaka mga king of Egypt, mga Pharaoh, hindi nga man lang nila napapa-aircon yung kwarto nila di ba? Diba? Ano ba yung aircon nila dati? Malaking pamaypay, tapos may gaganyan, mga paypay na ganyan. Tayo, kung ma-afford natin magpa-aircon, di ba?
O yan, sa atin, no, dala-dalaw pa yung aircon natin. Mas mga nakasweater pa iba, di ba? Kasi giniginaw. Nung araw, doon sa sa panahon nila, nila Moises, wala talagang aircon. Tayo, talaga yung comfort talaga, na-attain na natin. Kahit nga yung mga vendor, di ba? Mga vendor, may mga cellphone na yan, di ba? Yung mga vendor ba dati, meron, ngayon, nagse-cellphone pa. Oo. May Paymaya pa, di ba? Social, di ba? Tapos kung credit card ba may swiper pa yun. Oo, di ba? So maraming comfort. O pagka nagkasakit ka noon, nakalunok ka ng holen, di ba? Sa lalamunan mo, di ba? Ngayon, pagka nakalunon ka, pag-opera agad, di ba? Noon, pagka noon, mamamatay ka agad. Mas matagal pa nga yung namamatay dati. Alam niyo kung bakit? Kasi matagal maghingalo eh. Diba? Kasi walang doktor, walang gaanong di ba, technology. So mga apat o mga 5 araw bago mamatay kasi naghihingalo. 4 na araw, no? Bago ka mamatay. Pero ngayon, ginagawa ng paraan pag may sakit ka, di ba? Opera agad. Kaya sabi ni Solomon, good old days, wag mo nang isipin yan. Yesterday is past, and hindi mo na mababago. Ibig sabihin, we must live today in the will of God. At hindi maparalyze yung kahapon. At hindi ma-hypnotize ng kinabukasan. So, yan ang message niya dyan. So, verse 11 na tayo. Tsaka 12. 2 na tayo. Wisdom like an inheritance is a good thing and benefits those who see the sun. Wisdom is a shelter, as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this. Wisdom preserves those who have it, o yung nagpo-possess ng wisdom. So may 2 shelter na binabanggit dyan. Basa nyo, yung wisdom tsaka money. So hindi sinasabi dyan na walang kwenta o worthless yung pera. Diba? Maraming nagagawa ang pera. Money is the answer for everything, sabi sa Bible. Kaya keep making money. Keep producing, wealth, because money is a shelter. May advantage syempre pag meron kang pera. Pero mas advantageous ang wisdom. So mas mainam daw yung wisdom kaysa sa pera. Because wisdom can preserve life. At posible ang pera can destroy pa nga ng buhay. Can destroy life ang pera. Alam nyo ba na yung mga biglang tumatama sa loto, di ba? Isa napapahamak bilang kasing dumadami pera nila eh. Kasi hindi sila nakapag-practice yumaman. Di ba? Yung bigla-biglang yumaman, nagkaroon na agad ng wealth. Ano nangyari? Napapahamak, di ba? Kasi walang practice yumaman. Pinapractice pa pala yung maging mayaman, di ba? Kasi siyempre, gradually yan. Di ba? Kasi kung mahirap ka, nag-survive ka nung mahirap, tapos nung naging mayaman ka, di ka nag-survive. Kasi mas mainam pa yung mahirap ka kaysa yumaman. Kasi hindi ka sanay yumaman. Diba? O dati sikat ka, dati hindi ka sikat. Ngayon sumikat ka. Nung sumikat ka, hindi ka nag-survive. Kasi wala kang practice na sumikat eh. Kaya bumagsak ka. Kaya dapat pinapractice din pala. Kaya wag mo natin sisihin at isumpaman yung buhay mo o i-compare ang buhay mo sa iba. Kaya dapat hanapin mo yung advantage na pagiging sa'yo at ikaw. Kasi lagi niyang may advantage. Kapag may pera ka, pwede kang ma-hold up pag may pera. Kasi halata naman sa itsura mo kung wala kang pera o meron, di ba? Ano ba itsura ng may pera? At walang pera? Malungkot ba? Hindi, kaya malungkot yun. Hindi niya alalaman kung paano gagastos yung pera. Diba? Kasi pag may pera ka, pwede kang ma-hold up, no? Masaksak, mapatay. Iiksi ang buhay mo. Pero yung wisdom can preserve the life of its possessor. Of course, meron kang pera, hahaba din yung pera, yung buhay mo. Diba? Can prolong your life. Ano ibig ko sabihin nun? Siyempre, pag nagkasakit ka, may pa-hospital ka. Diba? Diba, paano kung wala kang pera? Mamamatay ka kagad. Sa ibang bansa nga, maganda yung health system nila doon. Alam ko sa US eh. Pag nagkasakit ka, gagamutin ka nila agad. Hindi ka mamamatay. Libre nga eh. Diba?
Kaya maganda yung health system nila doon. Kasi yung tiyahin ko, inopera doon sa sa mata, tapos sa tuhod. 2 tuhod pa yun. Walang, sabi nung pisa ko, wala daw silang binayaran. Kina Atilani, tsaka sina. So parang wala silang binayaran. So ang ganda pala ng doon, ng sistema, ng health system nila. Eh dito sa atin, kailangan magdi-deposito ka pa, di ba? Yung deposito, parang binayaran mo lahat eh. Di ba? Ang laki ng deposito. Kaya better dito? Wisdom, is greater than money. So ang pera, hindi po masama. Yung umiibig lang sa pera, yun ang nagiging masama. Yun ang nagiging evil. Kasi kailangan natin, kahit tayo rito, kailangan natin talaga ang pera. Sino hindi kailangan ng pera dito, taas ang kamay? Hindi kailangan. O, di ba? Kailangan natin lahat. O, biski nga yung bata, kailangan, di ba? Pambili ng ganito, di ba? O, kailangan natin ng pera talaga. So, keep making money. So, verse 13, tayo. Consider what God has done. Yan. Who can straighten what He has made crooked? Ito yung sinasabi ng recognition of the unchangeable. Yan. Sabi dyan, who can strengthen what He has made crooked? Kung ano ba yung itunuwid ng Diyos ay pwedeng mong iliko o yung iliko mo pwedeng ituwid. Hindi po dapat yun. Kaya yung taong sasaya sa buhay, yung itinutuwid yung pwedeng ituwid, yung dapat nilang tutuwid. At tanggapin na lang yung liko kung talagang liko. Lalo na di mo kayang baguhin. Ano natin i-apply sa human relationship to? Tanggapin natin, i-accept, enjoy, tapos people's unchangeable. Wala ba yan? Wala. Hindi ko na ilagay. So, pagka ni-apply natin sa ating human relationships, accept, enjoy, and people's unchangeable traits. Sinubukan na natin yan, di ba? Kung meron tayong masamang ugali, gusto nating improvein yan. At sikap tayo ng sikap, di ba? Pero mas maluluwag ang buhay kung ikaw mismo ang pag-aralan o tanggapin kaysa baguhin mo yung kapwa mo. Di ba? Dapat baguhin mo muna yung sarili mo bago yung kapwa mo. Kasi pwede mo naman kausapin yung sarili mo, di ba? Pwede bang kausapin yung sarili? Magbago ka. Magbago naman tayo. Sasagot yan, oo. Hindi, nakakausap yung kaysa baguhin mo yung yung iba. Diba? Kaya minsan maraming mag-asawa hindi nagiging happy. Bakit? Bakit hindi nagiging happy? Kahit kasi minsan gusto nilang yung asawa nila palitan o kaya baguhin o kaya ibahin. Diba? Paano? Diba? Sabi sa Bible, hindi mo mapapalitan yung spots ng leopard, di ba? Can a leopard change its spots? So hindi. Hindi naman natin dinidiscount yung kung merong miraculous na bagay na mangyayari. Okay, pinagpe-pray mo yung asawa mo, ayaw talagang magbago. Talagang walang kupas, no? Hindi talaga nagbabago. So, kung meron kang mahal sa buhay na may ugali, no? Hindi mo nagugustuhan, asawa mo, anak mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, ka-churchmate mo, diba? Sa tingin mo, kapintasan, masasaya ka kapag pag-aralan mong tanggapin. Tanggapin na lang. Diba? Kasi wala tayong control sa kanila eh. Diba? You have no control over them. Other people, pero pag ginawa mo yan, mag-i-struggle ka lang. Kasi hindi mo kayang baguhin eh. Diba? Verse 14. So yun baguhin mo natin yung sarili natin. Huwag muna yung iba. Unahin mo natin yung sarili natin bago iba. Verse 14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their future. So, kung masaya kang moment, dapat magsaya ka. Diba? Tawa. Diba? Pagka malungkot, malungkot tayo dapat. Kasi ganun talaga ang buhay eh. May araw ng saya at may araw ng malungkot. Ito yung tinutukoy ni Solomon dito, no? Yung adversity tsaka prosperity. Siyempre, pag masaya ang okasyon, magsaya ka.
Alam niyo mga kapatid kung bakit? Bakit kayo magsasaya? Kasi hindi mo alam kung buhay ka pa bukas o kaya yung lungkot ang darating bukas. Diba? Bukas, hindi mo alam, matatanggal ka na pala sa trabaho. Hindi mo alam. Kaya bukas, masusunugan na pala kayo. Diba? Of course, ayaw natin mangyari yan kasi, ano yan, malungkot, di ba? Okay, may party, may kainan. Ayaw mo nang kumain. Nagjejeta ka. Sabi, pas kinabukasan, may sakit ka naman sa lalamunan, no? O sabi mo, anong nagsisisi ko, hindi pa ako kumain kahapon, ha? Sa sarap ng pagkain, hindi pa ako nakakain. No? Sarap ng dessert, no? Lalo na yung sa Youth Life, ang sarap ng chicken. Di ba? Chicken galore, di ba? So, siyempre, sabi nila, kasama nung kumain ng chicken, okay lang di ako kumain. So, kaya kung maganda ng panahon, siyempre, kung maganda pa ano dapat ganun ginagawa natin? O, mamasyal, gumala, maglinis, maglaba. Di ba? Pero pagka bumabagyo, hindi pwede yan gawin. Bumabagyo eh. Pero kung wala namang bagyo, nagkukulong lang kayo sa bahay, tapos mamaya, may bagyo, tapos magsisisi ka, hindi ako nakalabas-labas ngayon. Di ba? So ano tinuturo ni Solomon dito? Di ba? Ang matalinong tao daw ay dapat mag-enjoy sa mabuting panahon at ano susunod? Reflect on bad times. Sa mga panahon ng yung masamang panahon, dapat nagre-reflect ka. Kaya daw pagka malungkot ka ang panahon o malungkot ang panahon mo, ang dapat mong gawin ay magbulay-bulay, mag-isip, isip. Yan. Pagka malungkot uli ang buhay, ano iniisip? Diba? Yung iba, syempre, kung ano iniisip, di ba? Yung pagka yung hindi maate o hindi makarga yung kanilang hindi nila matanggap yung malungkot sa kanilang buhay. Minsan naglalasing, di ba? Nagda-drugs minsan. O iba ginagawa pagka kumakain, di ba? Siya, food trip. Tapos marathon naman ng Netflix, di ba? Yung mga series ngayon, maraming bago. Tapos may HBO Go pa, no? Dapat isipin nila, meron pa tayong contribution dito, meron pa tayong participation dito dahil kung bakit ka malungkot. Diba? Meron ba akong pananagutan dito? Bakit ba akong malungkot? Kung meron naman, may naisip kayong meron, pag-aralan mong mabuti na hindi maulit itong ganitong klaseng kalungkutan. Kaya kahit yung lungkot mo, may magkakaroon ng lesson. At kung merong lesson yon, siyempre may benefit yun. Ang iyong kalungkutan. Mapapala ka dun. So ano ang significant dito na makikita natin? God makes, wala pala dyan. Mamaya na pala yan. God makes both good and bad times. So si Lord ang gumagawa niyan. Mabuti man o masamang panahon sa buhay mo. Nangyayari yan, pinapayagan ng Diyos. God causes them to happen. Kaya may mangyayari na pinapayagan ng Diyos. God allows them to happen. In both cases, nothing can happen, no? Pagka hindi pinipermit ng Panginoon. Pinipermit ng Panginoon yung mga nangyayari. Dahil ang Diyos ay sovereign. Katulad nung umaalala niyo yung life of Job. Buhay ni Job, di ba? Saganang-sagana yung buhay niya, ang dami niyang possession, di ba? Ang saya-saya niya. And then suddenly, binawi yung mga niya, di ba? Inutusan, nagpaalam si Satan, no? Nagalawin si Job. Diba? So, si Lord, pinipermit niya yung mangyari sa atin. Yung mga good tsaka bad times. Diba? And since God makes both good and bad times, pwede natin sabihin, walang masamang panahon. Anong ibig sabihin? Kasi dahil may pakinabang tayo dito, magbibigay sa iyo ng lakas yan. Pananaw tsaka understanding. Yung masamang panahon. Kasi hindi lang mabuting panahon daw ang lumadating sa atin. Hindi lang mabuting panahon na ikaw yung magpapasalamat, magpupuri, magsasaya. Even sa masamang panahon o yung bad times, dapat nag-aano rin tayo sa Panginoon. Nagkikling pa rin tayo sa Panginoon. Kasi may pakinabang, sabihin. So therefore, both
good and bad times in your life, dapat i-expect na natin yan. Tanggapin and even enjoy, di ba? As long as you can. Verse 15, tsaka 18 na tayo, Ecclesiastes. In this meaningless life of mine, I have seen both of these, the righteous perishing in their righteousness, and the wicked living long in their wickedness. Do not be over righteous, neither be over wise. Why destroy yourself? Do not be over wicked, and do not be a fool. Why die before your time? It is good to grasp the one and not let go of the other. Whoever fears God will avoid all extremes. Alam niyo ba, may napansin ako sa buhay, sabi ni Solomon, may matuwid na tao tapos namamatay ng matuwid. At may masamang tao, humahaba buhay. Sa katunayan, kasamaan yata yung papahaba ng buhay. Hindi yung pansit, ha? Yung kasamaan yata ang nagpapahaba. Napansin nyo ba yan? Sabi nga ng the wisest man on earth and has superior wisdom, sabi niya, don't be over-righteous. Okay yung mainam yung banal ka, pero wag daw super banal. Okay naman daw yung matalino, pero wag daw super talino. Halos wala ka na daw ma-enjoy dyan sa buhay pagka ganyan daw ginawa mo. Sa kabaliktaran naman, don't be over wicked. Madadali naman daw yung buhay mo. Maraming magagalit, di ba? O kaya masisira naman yung katawan mo pagka ginawa mo yan. Don't be a fool, sabi niya. Do not be a fool. So ito yung katangay ng isang tunay na maka-Diyos. Hindi siya nagiging extremist. Iba yung ibang tao pagka sinabi mo religious, nagiging over-religious. Every time na kaharap mo, parang ayoko nang kaharap to. Kasi kunding buka ng bibig, puro kabanalan na lang, tsaka maka-Diyos, tsaka puro Biblia ang sinasabi. Kaya maaminin mo ngayon na parang boring na tong kausap. Diba? Nakakasawa na tong topic niya. Uwi nang lagi. Meron naman overly wicked. Ang sinasabi niya puro kalokohan naman sinasabi. Puro ilan yung pinatay niya, ilan yung ulaswisi, mga kabit niya. So hindi yan nakakapagbigay ng magandang halimbawa. Alam niyo ba ang taong totoo, merong ano ba yung meron, yung sa taong totoo, meron dapat? Siyempre, may konting ganito, may konting ganon. Isang talagang nadadapa, tapos tumatayo ka uli. Meron kang konting kabutihan, meron ka rin konting kasamaan. Part din ng pagkatao mo yun. At kung sino man yung tatanggap ng ganito, ikaw lang magkakaroon ng peace sa buhay. Ano natin dito? Kasi hindi mo naman ini-expect yung hindi mo naman ini-expect ng tao to be perfect. Kaya perfect ba? Wala, di ba? Walang perfect. Ang kabaliktaran niyan, no one can perfectly good and also nobody is perfectly evil. Walang perfectong mabuti at walang perfectong masama. Hindi mo pwedeng ibugtong sa isang tao lahat yung kasalanan niya, yung kanyang pagsisi, meron din kabutihan niya natitira. Diba, sino na mahilig manood ng movie? Taas ang kamay, movie. Yan, mga pelikula. Ano meron sa pelikula? Anong meron? Diba, yung mga casting niya? Merong may bida, tsaka kontrabida, di ba? Yung bida, ubod ng bait. Tapos yung kontrabida, ubod ng sama, di ba? Pero sa totoong buhay, walang ganun. Pelikula lang yun. Inside everybody, sa atin, there's a bad and good. Pero gusto ng Diyos to develop the good so that it becomes better. Diba? To develop the bad so that it becomes good naman, maging mabuti naman. So ano pa ang nakikita ni rito? Ng teacher, ni Solomon. Diba? Anong sinasabi? Ayan, good people ay mamamatay dahil sila ay matuwid.
Di ba? May mga heroes tayo, di ba? Sino nakakaalam na may ibang mga heroes, na pangalan ng heroes? Hindi yung yung mga superheroes. Si Rizal, marami, di ba? So, nagligtas sila ng maraming tao, ng buhay, pero anong nangyari? Di ba? Namatay, di ba? Okay, nagsagip ka ng nalulunod. Nasagip mo yung nalunod, ikaw naman yung nalunod, di ba? So, hindi guarantee yung pagkagawa ka ng mabuti, mapapabuti ka. Diba? We're not saying na mali yung ginawa nila, mali yung pagsagip mo, mali yung mga heroes. We're not saying na ganun ang ginawa nila. Sometimes, napapasama nga, di ba, yung kalagayan nila. Diba? Napapatay pa sila. Dahil sa gumawa sila ng mabuti. Katulad ng sa atin sa gobyerno, sa ating Pilipinas. Diba? Kung sino yung nag-report ng korupsyon, di ba? Siya pa yung nakukulong, di ba? Kung sino yung nag-report ng katiwalaan, di ba? Siya pa yung napapahamak. Tapos yung korap o yung magnanakaw, absuelto. Diba? Ikaw na yung gumawa ng mabuti, ikaw pa yung napasama. Tapos yung koruptor o yung magnanakaw, na yumaman, dumami pera. Nag-bribe ng judge, di ba? So, kawawa na may nakulong, no? Siya na yung gumawa ng mabuti, siya pa yung napahamak. Ano ang nakikita natin dito? Fair ba yung fair? Is it fair or not? Ang ibig sabihin ni Solomon dito, alam niyo po ba, huwag ninyong i-expect na makita yung human justice. Kasi human justice tayo na dito, na buong buo sa mundong ito. Kung mag-fail man yung human justice dito, yung justice ng Panginoon will never fail. Handaan po natin. Diba? It will prevail. Kaya lahat po tayo ay accountable sa lahat ng ginawa natin. Kahit yung masama, nag-prosper, tapos yung gumawa ng mabuti, nakakulong, nagdudusa siya. So lahat ng ginawa natin, accountable tayo. So totoo man, bad people will live long life. Ang haba ng buhay. May kasabihan nga, masamang damo, matagal mamatay. Totoo naman yun. Diba, nakita na kayong damo, pagka binunot nyo, kinabukasan buhay na naman, di ba? Tapos yung pagka yung gulay, inapakan, patay agad yun. Hindi na mabubuhay yun. Asong na itatanim muli. Ibig sabihin, pati kabutihan sa ating kapwa ay dapat nating inaalagaan. Di ba? Kasi mabuti yung gulay, mapapakinabangan mo yun. Kakainin mo, yung damo. Hindi, di ba? Mas may mabuting tao, halimbawa, wag mong dapat pagsamantalahan. Yung kabutihan niya, baka mamatay yun eh. Diba? Mapatay mo. Madadala siya, tapos nagiging masama na rin siya. Therefore, ang kabutihan ay dapat inaalagaan. Kasi sensitive. Kaya madali siyang mag-perish o mawala in this present world. Kaya kung meron kang nakikitang kabutihan sa kapwa mo, sa isang tao, mahalin mo, yakapin mo, inorish mo, di ba? May taong mapagbigay, di ba? Kung kapatid ko na to, mapagbigay itong kapatid ko na to. Utu-utu ito. Yeah. So, pero pag nalaman niya na yon na inuuto siya, kinabukasan, hindi naman magbibigay yan. Madamot na yan. Di ba? Tapos yung mga umiibig, first time na umibig. Di ba? Sino ba first time na umibig? Si Lucas? Lucas, todo bigay ba? Todo bigay. Mas mangbait, Pero pagka nasaktan na yan, 1, 2, 3 times, hindi na iibig yun. Pagka umibig na yun, siya naman yung gaganti. Di ba? Kaya dapat ang kabutihan ay inaalagaan para dumami pa sila. Verse 19, wisdom. Yan. Wisdom makes one wise person more powerful than 10 rulers in the city. So yan, wisdom, is equivalent, regard as the same as power. Kita natin yan. Verse 20, indeed, there is no one on earth who is righteous. No one who does what is right and never sins. Yan. So makikita natin yan, yung Romans, Romans 3:23. Sabi diyan, for all have sinned and fall short of glory of God. Lahat ay nagkasala. Ano application ba nito? Kung meron kang mahal sa buhay o kaibigan, pero generally mabuti,
Mabuti siya. Nagkasala, okay, nadapa. Patawarin. Siyempre, i-restore natin. Huwag nating hiyain. O kaya tapakan. Kasi wala naman talagang perfect eh. Diba? Walang perfectly good. So wag nating sobrang hamakin o paghanapan ang ating kapwa ng perfection. Yan ang sinasabi niya sa verse 20. O 21 na tayo, tsaka 22. For you know in your heart that many times you yourself have cursed others. All this I tested by wisdom and said, I am determined. 22 pa lang tayo, sorry. Pagpas na tayo. Ayan. O dito naman sa 21 to 22, ito yung verses na tungkol sa what people say about us. Ano ba mararamdaman nyo pagka may sinasabi iba sa inyo? Ano ang reaction? Sabi dyan, the wise person pays no attention to the gossip of the day because he has more important matters which to attend. Meron ba kayong kilala na very sensitive? Meron ba? Meron bang kayong kilala? Pagka merong narinig na comment o kaya pinta sa sarili niya o sa kanila ay talagang nagdaramdam. Meron ba kayong kilala? Totoong nangyayari yan. Pero ang sabi ni Solomon, wag dapat ganun. Sabi niya, wag tayo magpa-apekto, wag masyadong affected by people's talk. So wag mo nang ipagtanong, kaya i-research kung ano yung sinabi sa iyo. I-research ba natin sa ibang tao tungkol sa atin? For sure, baka minumura ka na ng kasambahay mo. O kaya na empleyado mo, o kaya ng mga ka-office mate mo, no? Marami nang sinasabi sa iyo masama, diba? Dapat i-accept mo na lang yan na meron dapat i-accept na lang natin yan kasi meron masasabi sa atin, diba? Di ka masyado mag-expect, di ba? Kung mangyari man yan, di ka masyado masasaktan. Di ba? Ano pa ang sinasabi ng Solomon? Huwag natin seryosohin yung sinasabi. Huwag naman daw seryosohin. Ng ibang tao, yung sinasabi, di ba? Kasi minsan, di nila sinasadya naman yun. Hindi naman daw pala sinasadya. Di ba? O kaya naman, it's not heartfelt. Hindi, I don't, mean it. Hindi ko minimin yan. Kasi, okay naman talaga, gusto mo talagang malaman yung intention niya, gusto mong malaman yung sinasabi, ito si ganito, si Sister Lindsay, ganito, si Ate AJ, ganito. Diba? So, pwede mong alamin yon para mabago. Kung gusto mong magbago, di ba? Kasi, again, may benefit na naman yun, beneficial na naman yun. Pero kung very sensitive ka, wag mo na lang alamin yun. Di ba? Wag mo na lang alamin. Sabi nga ni Charles Spurgeon sa kanyang mga students, sabi, that the minister ought to have one blind eye and one deaf ear. Yeah. Kasi hindi mo na mapipigilan yung makakatindila, di ba? You cannot stop people's tongues. Sabi. So, hindi mo talaga mapipigilan yan, sa yung talagang mahilig sa ganun, di ba? Diba? Alam nyo naman yung ganun. Pagka ang layo, lumilipad yun. Nakakarating ka sa kabilang ibayo. Lumilipad yung chismis. Meron sinasabihing masama sa'yo. Kaya therefore, the best thing to do is to stop your ears. Yan. Ibig sabihin, and never mind what is spoken. Sabi. Of course, if we are honest, maaring mag-confess tayo ng ating share of talk, o yan, yung ganyang usapin about others. Kung okay lang yun, hindi ka sensitive, Pero kung sensitive ka, huwag na lang talaga. Sabi nga sa Matthew 1:7, yan, do not judge others, and you will not be judged. Huwag ka na magsalita. Kasi pag nagsasalita ka ng iba sa tao, parang ka nag-judge nun. Sa ganito, si Sister Melody, kukunti lang magluto. Tapos hindi pa masarap, breakfast. Kulang sa asin, kulang sa anghang. Dapat wag na lang magluto. Mag-o-order na lang kami. So, sabihin, huwag mo na kami salitang ganun. Sabihin mo na lang masarap kahit hindi masarap. Di ba? So, sabi pa sa Ephesians 4:32, sabi niya, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So, the wise person daw, yung matalinong tao daw,
nagpapatawad, naiintindihan, no? Na no one is perfect, no? Siyempre, kung iisip mo na may perfecto, hindi ka makapagpatawad. Dapat isipin mo na talaga walang perfect, di ba? Lahat nagkakasala. Kaya ang gagawin, forgive, sabi diyan. And have compassionate. Compassion. 23, 25 na tayo. Lapit na. So I turned. Wala yung aking 23. So I turned. All these I tested by wisdom, and I said, I am determined to be wise, but this was beyond me. Whatever exists is far off and most profound. Who can discover it? And then 25. So I turned my mind to understand, to investigate, and to search out wisdom and the scheme of things, and to understand the stupidity of wickedness and the madness of folly. So ito yung our ability, wala tayong kakayanan, no, to hold the meaning of all that God is doing, no, sa world. So wala tayong wala tayong kapasidad o kakayahan. Ano ba talaga ang ginagawa ng Diyos sa mundo? Kahit nga si Solomon, no, sinasabi nga niya na meron na nga siyang God-given wisdom, hindi niya maintindihan all that exists. Paanong i-manage ng Diyos and what purpose He has in mind. Kaya siya, he keeps searching, si Solomon, and finding, alam siya ng hanap, the reason of things under the sun. Pero ano sinabi niya? But not found in his final answer to all his questions. So naghahanap pa siya rito, Baga, siya na nga yung binigyan ng Diyos ng katalinuhan, parang kulang pa. Naghahanap pa siya. He keeps searching pa. And then, last na tayo, sa 26-29. Ito yung natagpuan niya. 26-29. I find more bitter than death the woman who is a snare, whose heart is a trap, and whose hands are chains. The man who pleases God will escape her, but the sinner she will ensnare. Look, says the teacher, this is what I have discovered. Ito yung na-discover niya. Adding one thing to another to discover the scheme of things while I was searching but not finding. I found one upright man among 1,000, sa 1,000, but not one upright woman among them all. This only have I found. This only have I found. God created mankind righteous or upright, but they have gone in search of many schemes. So sa verses na binasa natin, the preacher is not giving a blanket condemnation about women. Kasi sinasabi niya diyan sa 1,000 kaya wala daw siyang natagpuan iisa sa babae na wise. So una-una sa lahat, Ecclesiastes is about isang libro what was written, sinulat pala sa amin originally to men, sa mga lalaki. Kaya ang warning ay ito, sabi niya. For men is to beware the adulterous woman who may lead them astray into sexual immorality. Diba? Kapansin niya, nagsimula si Solomon sa sinful woman. Si Solomon mismo, na-snared, have been snared, nabitag siya, nasilo by many foreign women. At napalayo siya sa Diyos. Napalayo sa Diyos, siyempre, sumamba siya sa mga ibang Diyos-Diyosan, di ba? Kung ano yung mga naging asawa niya, duri siya nagsumasamba sa mga Diyos nila. So alam natin, ano bang weaknesses ni Solomon? Women, babae. Binaliwala pa niya yung saway ng Diyos, Ilang beses siya sinaway, nagpakita, pero nagmatigas pa rin siya, di ba? So ano raw mas mapait daw doon? Mas mapait pa raw yun, sa kaysa sa kamatayan kung ikaw ay iibig sa babaeng ito, yung babae. Ito pa yung natuklasan niya, habang siya ay naghahanap, he's still searching, one man in 1,000 was wise, and not one woman. So binanggit yung 1,000. Ano yung significant sa number 1,000? Makikita natin sa 1 Kings yun, sa 11:38. Yun po yung number ni nung
yung asawa ni Solomon, 1,000, di ba? 700 wives, tapos 300 yung concubines. Kaya yun yung significant doon. Huwag po nating isipin, or we must not think that Solomon ay ini-small yung mga babae. Diba? He spoke highly of women sa Book of Proverbs. May 2 babaeng binanggit doon sa Proverbs. Alam ko, sa first 9 chapters, mayroong binanggit. Women o woman. Yeah. Tapos sa Ecclesiastes, ganun din, no? Nagbabanggit din siya ng women and Song of Solomon. That is not to say that there were no righteous women sa panahon niya. So wala lang siyang natagpuan ni isa, Solomon. So God made upright, no? Sinabi diyan. But si Adam, disobeyed God and fell. Kaya lahat ng tao nagkasala at naging makasalanan, who seek out many clever inventions. Yung invention, sinasabi yan, evil schemes. Yan. Devices. Many schemes. Nutukoy doon. So, marami traps tsaka temptation na sa itong ginagalaw nating mundo. So, ngayon, pero kung meron tayong godly wisdom na binigay sa atin ng Diyos, we will have the power to overcome. Maano natin yon. Kaya dapat manatili tayong magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Si Solomon, has proved his point. Kung napatunayan niyo yung point niya na we can make lives better. Sabi niya, marami tayong binanggit na better, clearer, malinaw na, and stronger. Maaring hindi rin natin maintindihan ang lahat, ang ginagawa ng Diyos, Pero kung magkakaroon tayo ng hustong karunungan, ng tamang wisdom, to live for the good of others in the glory of God. So nakikita natin, maraming pwedeng mas maging mabuti pa sa buhay natin yung gawin natin. Hindi lang yung good, what is better. Yung pinag-usapan natin ay mga practical wisdom na pwede natin gamitin sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Napakasimple, di ba? Yung mga pinag-aralan natin, pero may laman. May sa atin may rema sa buhay natin yan sa araw-araw. Amen? So again, let's pray. Yes, Lord, sa umagang to ay nagpupuri. Muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Lord, sa buhay namin na lagi nyo kami binibigyan ng lakas. Hindi lang physical na lakas, kundi spiritual, Lord, at emotional, Lord. Thank you, Lord, sa umagang ito, sa ikinig, ng salita, at I pray na may tumimo sa aming puso't isipan, may magrema, at ito po ay mag-apply sa aming pong buhay sa ang araw-araw, Lord. Thank you, Lord, sa amin, Lord, na kami ay patuloy na magsuserve at magkikling sa inyo, Lord, lalo na yung salita, Lord, upang maintindihan namin lalo ang anong mas mabuti sa buhay, kung ano yung value ng wisdom na gusto nyong bigay sa amin, Lord. Thank you, Lord, sa umaga ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.